Lukas, 3 kabanata. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caifas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan. Siya'y nangaral, Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang liko-liko at patag ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita ninyo na sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo, at huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalika ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. tinanong siya ng mga tao. Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, Sino mang mayroong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya. Guro, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tugon niya, tinanong din siya ng mga kawal. At kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang at masiyahan kayo sa inyong sweldo. Sagot niya, nananabik noon ang mga tao sa pagdating ni Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Si Herodes man na pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamaang ginagawa nito. Dahil dito'y ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Magtatatlumpung taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral.
ipinapalagay ng mga tao na siya'y anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eli, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Melki. At si Melki na may anak ni Hanai, na anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Matatyas, na anak ni Amos. Si Amos ay anak ni Nahum, na anak ni Esli. Si Esli ay anak ni Nagai, anak ni Maat, na anak ni Matatyas. Si Matatyas ay anak ni Semi, na anak ni Hosek. Si Hosek ay anak ni Hoda, na anak ni Juanan. At si Juanan ay anak ni Resa, na anak ni Zerubabel, anak ni Salatiel, na anak ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam, na anak ni Elmadam, na anak ni Er. Si Er ay anak ni Josue, na anak ni Eliezer, anak ni Horim, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Simeon, na anak ni Huda. Si Huda ay anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Honam, na anak ni Eliakim, na anak ni Melea. Si Melea ay anak ni Mena, na anak ni Matata, anak ni Natan, na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse, na anak ni Obed. At si Obed ay anak naman ni Boaz. Si Boaz ay anak ni Salmon, na anak ni Naason, anak ni Aminadab, na anak ni Admin. Si Admin ay anak ni Arni, na anak ni Esrom, na anak ni Fares. Si Fares ay anak ni Huda, na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tera, na anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Serug, na anak ni Reu, na anak ni Peleg. At si Peleg ay anak ni Eber, na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan, na anak ni Arfasad, na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe, anak ni Lamek, na anak ni Matusalem, na anak ni Enok. Si Enok ay anak ni Hared, na anak ni Mahalalil, na anak ni Kenan. Si Kenan ay anak ni Enos, na anak ni Seth. At si Seth ay anak ni Adan, na anak ng Diyos.